Pastor Jeff at ang bawat isa. Nakikiramay po kami ito. Ngayon, magbabasa ako ng verse sa Bible. Pasensya na kayo, nasa cellphone ko naman. Alam naman natin ang technology. So, ang sabi ng Biblia, sa aklat ng Hebreo 9:27, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay, na minsan at pagkatapos nito ay pagbubukob, kagaya po nito. Ang kamatayan, hindi po ito namimili ng edad. Tama. Kaya kung iisipin natin, bata pa. 42? Naunahan pa yung mas may edad sa kanya. Tama? Ang isip ng marami, ang nauuna, yung may edad. Pero ito mas bata. Ito nga ako 46 naunahan pa ako. Ang kamatayan po, walang pinipiling edad, walang pinipiling kahit pa ikaw may pinag-aralan. Walang pinag-aralan. Anong estado man ng buhay natin, walang pinipili ang kamatayan. So ang kamatayan, hindi niya alam na mamamatay na siya. Ganun po ang kalagayan ng kamatayan, walang makapagsasabi. Pero, ang sabi ng Biblia, lahat mamamatay. Kaya kinakailangan po, handa tayo. Na pag dumating sa atin yung ganyang sitwasyon, dapat meron tayong katiyakan na ang ating kaluluwa pupunta sa piling ng Diyos. Ang bayan ng Diyos, ang tawag natin dyan, sabi ng Biblia, langit. Sapagkat totoo ang langit, totoo ang impyerno. Kung mamimili ang bawat isa, ano yung pipiliin natin? Langit. Ngayon ang sabi ko ng banal na Panginoon sa John 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang pupunta doon sa Ama, sa langit, kundi sa pamamagitan ko. So ang tao para mapunta ng langit, si Kristo ang tanging paraan para mapunta ka sa langit. Makinig ka, nakita. Ito, pamangkin. Pamangkin. Okay, sige po, makinig po kayo kahit sandali lang. Simple lamang naman po yung gusto kong iparating. Yung po bang habang tayo'y buhay pa, matiyak natin sa langit tayo pupunta. Eh di ho ba tayo na bibisit sa sementeryo? Iba-iba ang sukat, di ho ba? May maliit, may malaki. So ibig sabihin, katotohanan na may namamatay na bata, may namamatay na matanda. So ikaw ang tatanungin ko, personal. Pag namatay ka, pag namatay tayo, sa langit ba tayo pupunta? Hindi pa sigurado. Ganon din po ba yung sagot ninyo? Hindi pa tayo sigurado. Kayo ang tatanungin ko, gusto nyo masigurado? Siyempre, mas maganda kung sigurado ka. Ang pinakamagandang kalagayan, hindi yung hindi sigurado Ang magandang kalagayan ay yung sigurado. Ano po sabi ng Biblia? Para makasigurado, tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas. Saan mababasa yan? Juan 3:15. Sabi po ng Biblia, Juan 3:15. Yun. Sabi dito, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sasampalataya kay Kristo, magkakaroon buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Langit po yun. Langit ang buhay na walang hanggan. Ang kondisyon ng Diyos, sumampalataya ka kay Kristo. Bakit? Ano ba yung ginawa ni Kristo? Siya'y namatay para sa iyo, para sa atin. Kasi makasalanan tayo. Di ba may kinakanta sa simbahan ng Katoliko, Kordero ng Diyos, nag-aalis. So sino yung kordero na yon? Si Kristo. Tama po ba? Tama. So ang tanggapin mo sa puso mo, si Kristo, bilang tagapagligtas. At pag namatay ka, langit ang pupuntahan ng kaluluwa mo. Gusto mo ba yon? Gusto po ba natin yun? Tama. Sa aklat ng Epeso, sabi ng Epeso, hindi sa pamamagitan ng iyong gawa, ikaw ay maliligtas. Sapagkat baka ka magyabang. Huwag mong kunin na magiging mabuti ka at gagawa ka ng mabuti sa langit ka pupunta. Hindi po pwede yun. Ang tanging gusto lang ng Diyos, sumampalataya ka kay Kristo bilang tagapagligtas. Naniniwala po ba kayo na si Kristo'y namatay para sa iyong kasalanan? Amen. Yun, manalangin tayo.
magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Bilang kumikilala na tayo ay taong makasalanan. Sino po sa inyo ang walang kasalanan? Taas pong kamay. Lahat. Lahat. Ang lahat ng taong makasalanan, pupunta sa impyerno pag namatay. Ngayon, kung ayaw mo mapunta sa impyerno, buksan mo yung puso mo ngayon. Papasukin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Mahirap po ba yon? Gawin natin. Opo. Manalangin tayo, tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng iyong bibig, ikaw ay magpahayag. At sa pamamagitan ng iyong puso, ikaw ay sumampalataya. So ang panalangin gagawin natin, kailangan taos puso. Hindi natin maloloko ang Diyos. Tama? Maaari yung katabi mo, pwede mong maloko, pero ang Diyos hindi kailanman. Tama? So mag-pray tayo, sumunod po kayo. Marinig ko yung boses nyo. Sabi ni Kristo, pag kinahiya mo ako, kahihiya din kita pagdating sa Ama. Kaya gamitin natin yung bibig. Sabi ng Biblia, binigyan kita ng bibig. Tama? O, sa pamamagitan ng bibig, ikaw ay magpahayag. At sa pamamagitan ng puso, ikaw ay sumampalataya. Yun ang sabi ng Biblia. Para wag po kayong mangamba, ito po yung panalangin, 3 po ang nakapaloob. Una, inaamin ko, makasalanan ako. Totoo po ba? Pangalawa, handa kong pagsisihan ang aking sala. Pangatlo, bubuksan ko ang puso ko. Tatanggapin ko siya bilang tagapagligtas. At pag tinanggap mo siyang tagapagligtas, ang sabi ng Biblia, sarado na ang pintuan ng impyerno sa kaluluwa mo. Sarado na. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok, sarado na eh. Hindi ka mapupunta sa impyerno kung tatanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas. Amen. At ang bukas na pintuan ngayon sa iyo ay ang langit. Pag tinanggap mo siya sa puso mo. Yung po ang kondisyon na, pag tinanggap mo siya sa puso mo, papapasukin ka sa langit. Pero pag hindi mo siya tinanggap sa puso mo, impyerno ang bukas para sa iyo. Kaya Amen. kung gusto ko ng langit, tanggapin ko si Kristo bilang tagapagligtas. Amen. O, tayo mo ko at pumikit. Marinig ko yung boses mo na sumusunod. Huwag kang mahihiya. Tama ba? Opo. O, mangunguna ako. Sumunod ka. Panginoon, Panginoon, nagpapakumbaba po ako nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. sa iyong harapan. Sa oras na ito, Sa oras na ito, siyasatin mo siyasatin mo ang aking puso. ang aking puso. Patawarin mo ako Tawarin mo ako sa aking kasalanan. sa aking kasalanan. Inaamin ko, Inaamin ako ko, ay taong makasalanan. ako'y taong makasalanan. Linisin mo ako. Linisin mo ako Sapat ang iyong dugo upang malinis ang aking sala. ang malinis ang aking sala. Panginoon, Panginoon, nagpapakumbaba ako. nagpapakumbaba ako. Binubuksan ko ang puso ko. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita, Jesus, Narangin kita na aking Panginoon na aking Panginoon at tagapagligtas. pagkakapagligtas. Naniniwala ako sa iyong pangako, Sa iyong mga buhay na walang hanggan. buhay na wala. Sa oras na ito, Oras na ito, ipinagkaloob mo sa akin pinagkaloob mo sa akin. dahil ikaw, Jesus, Kaya ko ang aking tagapagligtas. ang aking tagapagligtas. Ito po ang panalangin ko Ito po ang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dilat nyo na po yung mata nyo. Dito po ako magtatapos. Ako, ikaw ay taong makasalanan. Tama? Tama po. Pero nung lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tawad, ang sabi ng unang Juan, ang sino mang taos puso na magsisisi at hihingi ng tawad sa Diyos ay kanyang patatawarin. Amen. Kung nga yung anak mo pag lumapit sa'yo, nanay, patawarin mo ako. Pinapatawad mo, ang Diyos pa kaya? Tama. So ibig sabihin, ang taong pinatawad, wala nang kasalanan. Tama? Tama. Yung taong makasalanan, napupunta sa impyerno, nung humingi ng tawad at nagsisi, pinatawad. So wala nang kasalanan, malinis ka na. Tinanggap mo ngayon si Kristo bilang tagapagligtas, may buhay na walang hanggang ka na. Tama? Saan ka pupunta pag namatay? Yun! Saan ka pupunta pag namatay? Ate, saan pupunta? Ba't ako matatakot mamatay? Bakit ako matatakot mamatay? Sa langit ako pupunta. Tama. Ang natatakot mamatay ay yung hindi patiyak na sa langit pupunta. Ang takot mamatay ay yung hindi tumanggap ni Kristo bilang tagapagligtas. Bakit? Sapagkat diretso ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Tama. Ito, pangsara.
Ang sabi ng Biblia, pag tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, ang pintuan ng impyerno sa iyo, sarado na. O ibig sabihin, hindi ka napapasok. O di Amen. may katiyakan, Pastor, kahit na ano mangyari, hindi ba mawawala yon? Yun ang sabi ng Bible eh. Tama. Sinungaling ba ang Diyos? Hmm. Pakisagot niyo po. Sagot ba, ang Diyos ba'y Hindi. sinungaling? Abay, kung hindi siya sinungaling, hindi siya sumisira sa pangako. Tama. So yung kaligtasan sa iyo mananatili hanggat buhay ka sa laman dito sa flesh. Narito ka. Pero once na namatay ka, kagaya nito, hihiwala yung kaluluwa mo, yung tunay na buhay, pupunta sa langit. Tama? Tama. Kasi bakit? May tagapagligtas ka na eh. May buhay na walang hanggang ka na eh. Pero wag niyong gagawing lisensya ha. Hindi porket sa langit ka pupunta, gagawa ka na ng kasalanan. Mali yun. Sapagkat ang sabi ng Biblia, tinuturing ka, inaari kang anak ng Diyos. Di ba yung anak, pagka walang taros sa paggawa ng kasalanan, ano ginagawa ng magulang? Yun. Huwag mong abusuhin. Kasi bakit? Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Kahit nasaan ka, abot ka niya. Tama? Hindi lisensya na porket sa langit ka pupunta, gagawa ka na ng kasalanan. Tama? Maghinahinahon ka. Kasi bakit? Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Tama? Pero kailanman ang kaligtasan, hindi na mawawala sa iyo. Sapagkat ang nangako sa iyo ay Diyos, hindi sinungaling. Tama? Tama. Okay, mag-pray po tayo para po doon sa pamilya at syempre para doon sa kalumbayan, wag naman nating masyado tayong malungkot kasi bakit? Una sa lahat, wala na tayong magagawa. Nasa ganyang kalagayan na po siya. Tama? Hindi na natin siya kayang buhayin. Tama? So, ang gawin na lang po natin, tanggapin na lang natin ng maluwag. Mamimiss na lang natin yung kanyang presensya. Pero talagang nadyaan na lang yan. Idaos na lang natin at pagkatapos, mag-umpisa ulit tayo ng panibago. Kailangan makapagpatuloy. Na po. O, sino po magpipray sa pamilya? Sige. Si Sir na. Oo. Si Corne. Anong pangalan mo nga, ate? Rosalie po. Ah? Rosalie. Rosalie. Rosalie, ano nang karamdaman mo? Ay, yung diabetes po ako, malabo ang mata. Labo Hindi na po gano'n nakakalakad, kailangan akayin. kayo. Nararamdaman ba kayo? Healthy yan. Ano po ako high blood. High blood naman. Delikado kasi dito, No po. may maintenance na ho kayo. Meron po. Kasi pag walang maintenance, atake. May maintenance na po ako. Ano po daw sa Ako sa bahay, bigyan kita. 10 mg. hindi po yung ang reseta lang po sa akin ng Losartan. So, certain, di ba, 50? Opo. Sa akin, 10 mg lang. Ano pangalan ho niya? Babylin po. Maybelline. Rosalie. Rosalie. Ayun. Ano? Jobilin po. Jobilly. Ito, sa mga anak mo. Si CNJ, si Raymond. Anak niya yan. Ni Ruby, ito yung bunso ko. Ano. Okay. Hindi tayo manalangin. Unang Diyos, marami pong salamat at nagkaroon kami ng pagkakataon na pagbahagi ng inyong salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pagbibitan ng Panginoong Jesus. Marami pong salamat kay Rosalie, kay Bibilin. Evelyn, Jobilin. Jobilin at dalawang bata dito na kilala si Jesus bilang pagpagligtas ang Panginoon ng kanilang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na tunay na makamtan nila ang buhay na walang hanggan at maranasan nila ang tunay na kaligtasan at bagong buhay sa pagpagitan ng Panginoong Jesus. At dinadalangin namin na sila po din ay magkaroon ng kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman. Sa pangalan po ni Jesus, aming sinasansala at pinapaalis ang sakit na high blood, diabetes, paglalabo ng mata at anumang karamdaman. In Jesus' name, marami pong salamat sapagkat by your stripes, we have been healed. Pinayaran mo na po ang aming mga kasalanan, sakit at karamdaman. Receive your healing in Jesus' name. At Amen. we pray, Lord, na maranasan nila ang inyong presensya, ang inyong kapangyarihan, probisyon, pag-ibig, kapayapaan at kagalakan
At damayan mo po sila, Panginoon, kalamayan mo po ang kanilang kalungkutan, Panginoon. At dalangin po namin na kayo po ang mag-comfort sa kanila, Panginoon, at kayo po ang dumamay sa kanila at tumugon sa kanilang pangailangan spiritual, emotional, physical, at financial. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy silang mamuhay na may pananampalataya at ayon sa inyong kalooban, at ilayo po sila sa tukso, sa masama at sa anumang karamdaman at kapahamukan. At dinadalangin po namin ang pamilya ng namatay, Panginoon. Dinadalangin namin ang kanyang asawa, ang anak, Panginoon, na pagmat wala dito, Panginoon, kayo po ang mag-comfort sa kanila. At dalangin po namin na taguhin mo po sila, Panginoon. At dalangin po namin na paranas din sila ng tunay na kaligtasan, bagong buhay at panggitan ng Panginoong Hesus. At talian mo po kami ng pag-ibig at pagkakaisa na sama-sama na maglingkod, magbigayan at kalawatian sa aming buhay, sa aming pamilya, dito sa community. Ito, Panginoon, sa Tangawin, Panginoon. At we pray, Panginoon, na ibig na matuwasay, maayos, mapayapa, Panginoon, ang namatay, Panginoon, kayo po ang mag-provide ng kanilang lahat ng pangangailangan. Salamat po sa lahat ng bagay. Pinupuri ka namin, binadakila, at binabalik lahat ng kalawatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise